Actually, lahat po ng naiisip ng tao, pinlano po namin yun. Kasi talaga? advance po kayong mag-isip. Very futuristic. Anong naging inspirasyon nyo sa pagbuo ng kantang Niebe? Sa totoo lang po yung Niebe, yun nga po, a year ago na-release namin siya. Tapos, nasa tour po kami nun. Alam ko naman po kasi syempre lahat tayo may mga reason kung bakit natin ginagawa yung mga ginagawa natin ngayon. Magtatrabaho, makaipon, and parang syempre malayo po kami sa family namin nun, nasa US ata kami nun. Habang inaabot natin yung mga pangarap natin, parang na-realize lang po na, parang may realization na meron din tayong mga bagay na hindi nabibigyan ng pansin. Yung katulad ng yung pakikipag-connect natin sa families natin, yung mga bagay talaga na nagmamatter sa buhay natin. So, ayun po, na parang through that song, gusto namin sabihin na parang kahit na magkakalayo tayo, kahit na hindi tayo magkakasama ngayon, parang umaasa ako na darating yung time na magkakaroon tayo ng pagsasalo-salo. Tapos matutunaw din po lahat ng Niebe. Yun po yung parang coldness or yung parang yearning na nararamdaman mo kapag nagkakalayo kayo ng family mo or someone na talagang tinuturing mo na importante sa buhay. Lalim. Nice. Napakalalim pala. Lalim. Meron lang akong dadagdag no? Kasi narinig ko, may nabasa ako na itong Niebe daw, kaya ito yung ginamit ninyo. Dahil yung luha pala, pag tinignan mo siya under a microscope, para siyang snowflake. Totoo ba yun? Yun ba talaga yung intention nyo? Kaya Niebe yung ginamit? Sabagitin mo yan. O nagkataon lang ba? Actually, lahat po ng naiisip ng tao, pinlano po namin yun. Kasi talaga? advance po kayong mag-isip. Very futuristic. Napakalakas. Yan maganda. Siguro, ayun po yung mga, happy coincidences na talagang, kapag nag-iisip po kasi kami, nag-brainstorm kami, parang lahat talaga yung nagbibigay ng ideas. Tapos, pag nag-research ka rin tungkol sa, let's say, gagawa kayo ng music video, ang dami mong malalaman through, research na yung mangyayari. So, yung mga happy coincidences na talagang, okay yun, magandang idea yun, isama na natin siya. Oh, nice. Of course, sobrang honored po kami na, kasi dati po kasi nung kakasimula pa lang po namin, it's something that we dreamed of na parang, ano kaya no, pag yung pag yung sariling kanta natin ginamit na sa movies or sa series, ganun. So, now that it really happened, now that it's really happening to us, yung mga ganong klaseng bagay, yung craft namin ginagamit na for something, especially sa mga movies mo na mga actress and actors na talagang tinitinigilaan po namin na pinapanood namin dating-dati pa, ang iniidolo namin. So, it's very, sobrang hindi po siya kapanipaniwala. Sometimes we think about like, totoo ba itong mga nangyaring ganito? I'm still very, overwhelmed sa mga pangyayari na nagaganap, ganyan nga po. Kaya sobrang thankful po kami dahil nagustuhan niyo po yung Niebe na kanta at napili niyo po na ilagay sa movie niyo po. Kaya maraming salamat. Sobrang thankful po talaga namin. Thankful din kami at syempre hindi lang sa pelikula ito, kundi maalala ninyo, ginamit din yung kanta nila kasama with Ben and Ben sa Pulang Araw naman. Yes po. Kapangyarihan. Yung music, very powerful naman po siya. Sobrang Pero importante. iba po kapag nakikita mo siya sa isang scene or nadidinig mo siya sa na may kasama kang pinapanood na visuals, parang nagkakaroon siya ng effect na talagang nakaka-touch talaga. Yes, maapektuhan ka talaga. Napaka-importante talaga ng music, yan, lalo na yung scoring sa isang pelikula, sa eksena, lalo na, di ba? Yun po nga pala sa trailer niya. Yes. Sa trailer ilang pumasok yung Nakakaiyak na. Nakakatawa kasi nagbabasa talaga ako ng comments. Nakita ko yung mga comments ng tao. Nung pagpasok pa lang ng Niebe, yung nagaham pa lang, yung palang kinikilabutan na talaga sila. Saktong yung tono, pasok. Kinilabutan talaga sila, kaya nakakatuwa na ganun talaga yung reaction nila at nakadagdag dun sa yung sa intention namin na talagang maramdaman ng mga tao. Super match po talaga. Galing. Ano po ako personally po to be honest, kinilabutan po ako kahit yung yung pala yung narinig ko. Kasi parang yung sa first po na dinrop nyo na teaser, yung parang yung scenery lang po yung kita, tapos may naglalakad. Kayo po yun, di ba yung naglalakad? Tapos yung music lang po nag-play. Parang super curious po agad sa audience kung anong meron dun sa story. Tapos narinig yung music. Parang nag-iwan agad siya ng mark na something interesting agad po siya. Tapos
Nung napanood ko po yung trailer talaga, yung mismong buong trailer na dinrop nyo, ang naisip ko lang po agad doon, sabi ko, grabe, parang kahit naman yung song na Niebe, iba yung intention niya nung lyrics, pero kahit sa ibang klaseng kwento mo siya ilagay or ipatong, didikit at didikit po siya. Kasi actually, bukod po sa mensahe nung kanta, ang importante rin po kasi yung emotion na nadadala yung tao, din po yung mahalaga eh. And super, ano po, tawag doon? Goosebumps, yung naramdaman ko po talaga doon sa trailer na yun. And we're very thankful po na nagamit talaga yung song namin na Niebe. Kasi po, sa totoo lang talaga, every time we release our music, syempre, ang number one market po talaga yan is our fans, yung 18. Pero ngayon na malalagay siya sa isang movie, super thankful po kami na mas maraming casuals po yung makakarinig. And with your reach po, mas malaking help po siya sa amin na maririnig ng tao yung kanta namin. Dahil yung mga fans nyo talaga, marami talagang paborito tong Niebe. At Yes, natuwa oo. sila. Sabi natin pinaka-underrated na kanta, ba't nyo yung nabigyan at na-highlight. At yun, salamat at nagamit dito sa perfect na project nito. Ano mo yung Korean na ano, yung pinan natin? Yung parang magic, tapos may kanta rin. Goblin? Oh, yun ata. Yun yung umano sa isip ko rin. Yung production. Ah. Production. Ako po, yung na-feel ko, masama kayo talaga. Hindi, pero may kinuwento po kasi sa si Estel na hindi ko po alam na meron palang Totoo yung green superstition na may green bones pala na parang kapag pumanaw ka tapos may natagpuan na green bones sa'yo, parang That's an indication. parang mabait ka nung nabubuhay ka pa, parang gano'n. Totoo. Oh, ngayon mo lang din nalaman. Pero actually, gusto ko rin itanong kay Kuya Dennis kung totoo ba talaga yung green bones? Like, totoong green ba siya? Or Well, nakakita lang ako sa pictures, talagang greenish talaga siya. Para siyang jade yung itsura niya. Ganun yung pagka-green niya. kasi po di ba sa chicken, merong bone na ano po yun sa chicken, di ba? Hindi totoo po. Wishbone, di ba? Sa, aminin niyo po sa manok may wishbone. So sa tao, merong green bones. So parang, hindi na-compare ko lang. Kasi, Tama naman. di ba po tama? So curious ako kung totoo talaga yung green bones. Hindi ko naniniwala ako dyan. Pero ever since makilala ko si Josh Dean. Hindi, joke lang. Wala yun din sa... Ako po naniniwala po talaga ako. Kasi parang, meron nga pong nasabi nung last time na parang dito po kasi sa mundo, parang lahat tayo may kanya-kanyang perspective. Siguro, if hindi pa natin nalalaman kung ano yung storya ng bawat isa, huwag tayong magja-judge kasi hindi natin alam kung anong pinanggagalingan nila. So, definitely, lahat po tayo merong goodness, Yeah. lalong-lalo na pagdating sa mga bagay na pinapahalaga natin. It might not be sensible for other people. Ba't ginagawa niya? Mali yan ah. Pero for him, or for that person na talagang may reason kung ba't niya ginagawa, probably, feeling na tama yung ginagawa niya. Kasi it's something na ginagawa niya para dun sa minamahal niya o para dun sa importanteng tao na pagbibigyan niya. So, ayun po, naniniwala talaga ako na lahat tayo may kabutihan. Pero lang, Hindi, pasagutin natin siya. Josh. Ikaw, sa tingin mo ba? Ikaw naman, Josh. Naniniwala ka ba sa kabutihan? Gusto Or ko naniniwala lahat ka? tayo sumagot. Kasi Lahat tayo lahat, sumagot. lahat. Si Josh, naniniwala ka ba sa kabutihan or sa sinasabi niyang kasamaan mo? Ano saan ka mas naniniwala? Minsan di ko na rin alam eh. Pero tulad po ng ako kasi, in a way, naniniwala ko na minsan kahit na-view natin as masasama or ba't ganyan yung mga tao na yan sa labas, yung sa public, minsan sa news, sa gano'n. I feel like yung beliefs talaga yung parang humubog sa kanila para maging ganun sila. Minsan di nila choice na maging ganun sila. Talagang nahubog lang sila ng buhay na ganun. So, siguro, yun nga, parang nakikita ko na merong goodness in every person. Kahit po ako personally, ganun ko po tinitingnan lahat ng tao sa mundo. Parang kahit may ginagawa sa aking mali, parang tinitingnan ko, kasi totoo. Sige nga, totoo tatry yun. namin mamaya. Tatry namin mamaya gawa ng mali sa'yo. Para tinitignan ko siya as, may reason ba niya ginagawa yan? Baka ganito siya, ganun. So, I give every people or everyone the benefit of the doubt and chance, syempre. Agree. Ikaw naman. May gusto Sa akin sabi kasi sige. parang nanonood ako ng yung mga serial killers. Tapos sabi niya na kahit makalabas mo siya, bigyan mo siya ng chance, he will do the same thing over and over again. So, parang parang meron siyang dead eyes na sinasabi, parang tapos wala siyang emotion, gano'n.
and sobrang dangerous na yung person. So, napa-question ako kung meron pa bang goodness sa kanya. My goodness. My goodness. Parang, oh my goodness, baka yun na lang siguro yung goodness na makikita mo sa kanya. Siguro if nasa normal mind yung person. Kasi hindi ko alam kung normal mind pa yun. Yeah, that's why, parang, yun nga, mapapa-question ka ako. Kasi, Kwentuhan ako. tama lang, Nagkukwentuhan eh. parang Siguro nag-argue na tayo nangyari dito. sa kanya na nagpahubog na naging ganun na lang siya. Yeah. Ito, hubog na. Baka meron lang talaga mga history na di natin alam kung bakit sila naging ganun, no? Pero, yeah, definitely sa pagkaanak naman nila, wala naman silang kasalanan, di ba? So, andun pa rin yung goodness naman, so. Yun, may point naman po yung mga sinabi nila. But siguro po, one thing na na-notice ko with, like, dito sa mundo, kala mo galing sa ibang mundo, hindi. Parang, most of the time po kasi, para siyang 10:1. When you do 10 good things, tapos gumawa ka ng isang mali, mas nakikita nila yung mali. Parang nawawala lahat ng kabutihan na ginawa mo. So, I think, yun nga po, lahat naman merong goodness, kabutihan. And even though we do bad things, nagkakaroon tayo ng pagkakamali, meron laging kabutihan. Besides that. Yun lang ang nakikita natin most of the time, but behind that, maraming tayong nagawang good things.